Mga Noy, sa simpleng pansiteryang ito sa Marikina, may isang timpla ng pansit na lagpas 2 dekada ng binabalik-balikan na mga suki. Bawat order, bagong luto, sa mainit na kawali, mausok, hitig sa sahog at may timplang hindi basta-basta makakalimutan. Pero hindi lang sarap ang dahilan kung bakit nakilala ang Lola Helen Pansiteria. Sa likod ng bawat plato ng pansit ay isang kwento ng sipag, tiyaga at pamilyang ipinagpapatuloy ang kanilang nakasanayang pagluluto. At ngayon, pati ang Michelin Guide ay napansin ang simpleng pansiteryang ito. Pero ano nga bang sikreto ng kanilang pansit? At paano nagsimula ang kwentong ito? Kaya naman, samahan niyo akong kilalanin ang Lola Helen Pansiteria. Ako si Pasita Valdez de Guzman. Tinayo namin to the year 2000. Pagkatapos ng mga ilang taon, nag-prosper naman. Kaya kami ngayon, nagsimula kami dun sa wala, tapos yun, lumaki naman. Dati, nagsimula kami, hindi pa ganito yung tindahan namin. Nandun lang kami sa ibaba, sa silong ng bahay namin. Matagal din bago kami nakapagpagawa nitong building. Tita Net, yung Lola Helen's na pangalan, saan nanggaling? Yung Lola Helen, biyanan ko yun, bali mother ng asawa ko. Opo. Ipinamana kasi itong property na to sa asawa ko. Kaya yung pangalan niya, pinangalan namin sa kanya yung tindahan. Bakit pansiteria? More on pansit ang tinda namin. Minana namin dun sa dating nag-manage dito. Ganun din, pansit din yung tinda nila. Pero ngayon, tita, hindi na lang pansit ang meron dito. May mga Filipino foods na kagaya ng mga ampalaya, yung mga ganon. Wala naman dati yun. Kunti lang din yung nadagdag. Basta kami, more on pansit talaga. Pansit talaga, no? Ito nga, sa pagkakalam ko, isa kayo sa talagang the best pansit dito sa Marikina, no? Anong nafe-feel mo pag sinasabing Siyempre, gano'n? natutuwa kami siyempre. Ang Opo. dami-daming kainan dito, pansitan. Opo. Yung sa amin na naging Michelin, kami, selected. Opo. Ano kayang sikreto, tita? Bakit masarap ang pansit ng Lola Helen? Wala naman. Kasi normal lang namin yung namin, ginagawa namin. Kaya lang siguro, dahil matagal na rin ito, minana-mana na lang ito eh. Third Opo. generation kami. Parang siguro, tumatak na sa mga ng taga-Marikina. Anong merong klaseng pansit ng Lola Helen? Meron kaming bihon, Mickey bihon, kanton, bihon kanton. Meron kami Mickey, meron kami sotanghon. Talagang minaster niyo ang pansit niya. Lahat na klase meron no? Ang ordering nito, tita, merong mga plato, may bilao ba? Meron kaming per order. Yung isang order is good for 3 persons na. Meron din kami sa bilao, small, medium, large. Para dun sa may mga party. And tita, sa ganitong klaseng negosyo, sa tingin mo, anong nagiging challenge ng mga ganitong klaseng negosyo? Meron din kaming time na wala din. Yung, kumbaga, mahina. Opo. Kasi, siyempre, yung kagaya niyan, pag may bagyo, Opo. wala yun. No? Kagaya ng pandemic, wala. Opo, no? Sarado tayo. Minsan, merong bagong bukas dyan, kagaya yan. Pag may budgeto dyan, malapit sa amin. Opo. Siyempre. Naapektuhan. Oo, no. Ito, tita, sa mga nagpupunta ritong customers, ano madalas na naririnig mo? Sinasabi nila sa pagkain ng Lola Helen? Siyempre, naririnig mo yun. Yung bahay namin dati, yung second floor lang. Opo. Yan sa terrace namin, naririnig namin talaga yun. Kami, busog na busog tayo. Sarap. Ayan, mga naririnig namin talaga yun. O kaya, naririnig mo, doon naman tayo sa Lola Helen, mura. Speaking of mura, tita, magkano ang presyuhan natin ngayon dito? 214, isang order good for 3 na. Isang Ayun. bandiado na yun. Itong mga bilao, tita, normally magkano ang price range? Yung bilao naman, 875 yung medium good for Medium. 10 na yun. Makakamura sila sa bilao talaga. Opo, no, pang mga pang-birthday yan. Ayan, May okasyon. Pagka umorder dito, tita, pwedeng i-deliver? Sila na lang magbubuk sa Lalamove. Ayun. For pick up sa amin. Siyempre, di natin masabi yung negosyo pa taas, baba, no? Normally, nakakailang, ito na lang, kanton na lang, nakakailang kilo kayo na. Sa isang linggo siguro, nakaka 40 times 5 yun. Mga Mga ganun tuwa. karaming kilo, no? Kanton lang yun. Kanton lang yun, no?
Talagang mahilig ang ang Pilipino po kasi sa pansit, no? Puro pansit talaga, oo. Sa mga gusto pumunta rito, ano po ang exact location nyo? Ang matatagpuan ng Lola Helen sa 425 J.P. Rizal Street, Santo Niño, Marikina City. Dito lang sa pagbaba ng tulay, madali lang hanapin. May telephone number ba kayo, tita, na pwedeng tawagan? Meron naman, number namin is 86825918. Sa mga nanonood ngayon, anong mensahe mo sa kanila? Pag may okasyon, pwede kayong mag-order sa Lola Helen by phone or pwede rin pumunta kayo sa amin dito sa 425 J.P. Rizal Street, Santo Niño, Marikina City. Maraming salamat, Tita Net. Mabuhay po kayo. Salamat din. Eat like a local destination, mga Noy. Ayan po ang pansag dito ng isang prestiyosong kumikilala po no, sa mga pagkain. Yan nga po yung Michelin Guide. Isang recognition po ang natanggap ng kainang ito, Lola Helen's Pansiteria. 26 years in the industry, sabi nga ni Tita Net, year 2000, nung mabuo ito. Isa po sa mga crowd favorite dito yung kanilang bihon, kanton, con lechon. No? Ayan, yung mga pinaghalong kanton at bihon na may lechong kawali sa ibabaw. At ako po, ang ginawa ko ngayon, ang in-order ko, pinaghiwalay ko sila, no? Isang pansit canton, isang pansit bihon, at isang pansit sarsa kung tawagin. So, para lang po sa mga pupunta rito, medyo meron na po kayong guide. Ano ba ang nakakain dito? Actually po, napakaraming klase ng pagkain na matitikman nyo rito. Hindi ko na po nabilang, pero grabe po yung menu board nila. No? Mapapansin nyo talaga yung dami ng klase ng pagkain na pwede nyo tikman sa Lola Helen's Pansiteria. Talagang ang dinayo ko dito ngayon sa Marikina ay itong pansit canton. Nag-crave po tayo sa pansit canton. Kaya naman ito, binabanatan ni Chef kanina. Yan, naku, mainit yung plato sa ilalim. Pang ilang balik ko na po dito. Multiple times na po kami bumabalik dito kasama ang pamilya ko. Siguro naman hindi na ako mahihiyang sabihin ngayon. Nung una ko pupuntahan ito ay halos wala pa pong nakaka-feature no, nung kanilang tindahan. Nung pagkatapos po, post-pandemic, nung puntahan ko po ito, yun ang exact na date yata. Kasi naka-face mask pa po kami lahat. Pati yung mga sila chef po, no, yung mga kusinero na sa baba, naka-face mask yun. Tatawanan nga kami kanina eh. Nung binabalik po namin yung alaala ng kwentuhan. Sabi, hindi daw kami makahinga nung nag-uusap kami na kasi in-interview ko siya nun eh. Tikman natin without calamansi Yan yung klase ng pansit canton na hinahanap natin. Ito po yung tuyo style, no? Ito yung klaseng pansit canton. The basic birthday pansit canton. Sarap, noy! Di ko alam, tuwing kakain po ako rito, andun po yung lasa talaga na hinahanap ko ng pansit. Meron po kasing smoky flavor. Yung lasa po nung pagkakabanat doon sa kanyang wok, talagang oriental lang lasa. Yun na nga po, no, yung prestiyosong Michelin Guide ng dumikta at nag-recognize sa pagkain nila dito. Lala! Harap na! Ito yun, no? Yung lechon. Wow! Ito po yung dito mahal. Bigyan tayo dito. Pang-add lang daw po ito. Sabi nila sa akin, baka mabihitin tayo eh. Ganda na itsura. Tingnan niyo yung itsura ng pinaka-sauce, Noy. Tingnan natin, no? Parang sweet and sour sauce, Noy, yung pinaka-sauce, Oh? Dire-diretso yung banat nila, mga kaibigan natin na nila chef, no? Bago ko nakakita ang umorder nito. Ako lang mo yata umorder ng ganito eh. Nakita ko yung nilalabas doon, yung bilao, lalaking bilao. Ay, araw-araw daw po hindi nawawalan ng may birthday dito sa Pilipinas, kaya ganun sila magluto. Grabe. Kapunta-punta po ito, no? Marikina. Exact location, pakita natin dyan. Tignan naman natin itong bihon. Tignan niyo po yung bihon, no? Grabe yung toppings sa ibabaw ko. Yung puno ng toppings ko, yun. Paikot ako ng konti bili. Naglalaway ako. Kinakain ko na po ito, pero naglalaway pa rin ako. Ito, kukonsidera ko na po talaga itong best pansit na nakain ko po dito sa Marikina, no? Aksidente lang. Nung una-una ko po na-discover ito. Dadaanan lang po namin ito at nakita ko, sabi ko, Lola Helen. So, napansin ko po kasing lolang salita, no? Sabi ko, siguro old school lang pagkakabanat ba? Totoo nga. Standard, manimpla, linamnam, lasa po ng toyo, no? Yung mixture ng toyo, tama-tama. Hindi siya umaalat, hindi matapang. Yung pagkakaluto po dito sa bihon, sa canton, sa Mickey ay just in the right timing. Parang ganun po masasabi natin, kaya hindi siya sad. Ha?
Ang sarap ng bihon, Noy. So ito po yung sinasabing pansit sarsa. Ito po kasi yung, ayan, sa medyo siguro ano na po, no? Kanina po, ang daming sarsa nito. Meron siyang malapot na sabaw. Yan yung ginagawa dyan, no? Meron ma-order nyo rin po ito dito. Sa mga masasarap din to dito. Ang bango, Noy. Ba natin? Natuyuan na lang po dahil siyempre nagsushoot po tayo. So, na-absorb po nitong noodles, yung pinaka-sauce nito. Although meron pa po, yan, no? Sarap, Noy! Ang sarap, Noy. Sobrang linamnam po nito. Ang sarap. Muli ko na ako natatanong kung ano yung mga nilalagay na panangkap, no? Pero parang gatas yung nilalagay dito eh. Ang sarap, Noy. Naku, ang daling kainin. Bibirahin ko na lang ito maya-maya pa pagkatapos ng video ito at pasasalamatan ko na po ang Tita Net. No, sila, yung buong pamilya po, sila Sir Bon, sila Ma'am Richelle. Maraming salamat po sa buong pamilya ng Lola Helen, no, na nag-support po sa atin. Masasabi ko na po talagang highly recommended ito. Sobrang ganda ng pagkain, sobrang sarap ng lasa, no. Hindi kayo mapapahiya pag nagpunta po kayo dito, hindi kayo magsisisi pag nagpunta po kayo dito, no. Siyempre, yung mark po na nakita nyo naman na kulay pula sa kanilang pintuan ay patunay na talagang masarap ka punta-punta po, no? Kadayo-dayo ka, order tuwing kayo ay may birthday. Mabuhay po kayo lahat, mga Noy. Maraming salamat naman po sa inyo. At siyempre, Noy, bago tayo magtapos hindi ko makakalimutan to. Kasama na Michelin Guide, Yan, God bless us all, mga Noy. At siyempre, ingat tayo palagi, Huwag tayo makakalimot. Lagi lang po maging matatag ang ating pamilya. Malayo sa sakit. Maraming kapayapaan ang nasa inyong tahanan. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers natin. Pagmamahal para sa inyong lahat. Bye!